Isang masayang hapon po mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong May 22, 2025, Thursday. Ito po ang ating latest satellite image at pinapakita po nito na may tatlong atmospheric systems na nakakaapekto sa ating bansa. Unahin na po natin yung sa pinakataas, yung Ridge of High Pressure Area. Ito pong Ridge of High Pressure Area ay nag-i-indicate ng extension ng HPA or High Pressure Area na nandun sa northeastern part ng Pilipinas, bandang Pacific Ocean. At yung dinadala po niya ay less clouds dahil yung high pressure area po, ang dinadala po niya sa atin ay sinking air. Ngayon, dahil pababa po yung air, ay nagkakaroon ng dispersion or divergence sa lupa at nagkakaroon po yan. Ang resulta po niyan ay mas konting convective activity or mas konting mga kaulapan at mga pag-ulan. Pero ang naapektuhan lang po ng Ridge of High Pressure Area ay yung extreme northern part ng ating bansa. Specifically, yung Babuyan Island at yung Batanes. Sa Luzon naman po at sa Visayas, ang nakakaapekto po sa atin ay yung easterlies o yung hangin na mainit galing sa Pacific Ocean. Itong easterlies ay magdadala po ng maalinsangang panahon, maaliwalas na kalangitan, mainit po sa umaga, tanghali, at sa after lunch, even mga 2 p.m. mainit pa rin po. Pero may chances pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorm. Ito po yung mga pag-ulan, halimbawa sa Metro Manila, sa isang city, umuulan, pero sa kalapit niyang city ay hindi naman. So ito po ay nakadepende sa development ng clouds or kung how established yung clouds na yun. Dahil yung mga thunderstorms na yun ay maaari pa rin mag-induce ng mga pagbaha kapag well-established yung pag-ulan na yun and then bahain yung lugar natin. Kaya may mga banta pa rin po na maaaring bahain dito sa mga lugar sa Luzon at sa Visayas. Dito po sa Mindanao, gusto po natin muli paalalahanan yung ating mga kababayan na nakatira sa Mindanao dahil yung epekto po ng ITCC ay nakikita natin na magpo-progress pa sa mga susunod na araw. Itong ITCC ay salubungan po ng hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. Kapag nagsalubong po yan, ay nagkakaroon po ng movement ng hangin, yung tinatawag natin updraft, at nagkakaroon tayo ng mga cloud clusters. Kaya po mas madami yung pag-ulan sa ITCC as compared dito sa easterlies. At yung ITCC na yan ay magdadala po ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan at mga thunderstorms, pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi or sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Actually, may mga reported cases na po tayo ng mga pagbabaha at pagguho ng lupa at may mga lugar din na hindi naging passable for a certain time dahil sa ITCC. At kasi po yung mga previous days, umuulan na rin po dahil sa ITCC. Kaya yung kalupaan natin ay saturated na, hindi niya na kayang mag-hold ng water. Kaya nangyayari po ay binabaha tayo. Wala naman po tayong minomonitor na anumang low pressure area bukod sa ITCC at wala rin tayong bagyo. Although climatologically, 1 hanggang 2 bagyo yung ina-expect natin during May. Pero ngayon po ay wala pa. At hopefully wala na pong dumaan na bagyo dahil lalo na sa Mindanao dahil inuulan na po sila. And para po sa ating forecast bukas, patuloy po yung epekto ng easterlies sa Luzon mainly. At ito po ay magdadala muli ng patuloy na mainit na panahon, maalinsangang dahil mas mataas po yung relative humidity o yung moisture content sa hangin at mataas din yung temperature natin kaya mataas yung mga heat index natin during month of May. And yung the last ng mga thunderstorm formation sa Metro Manila at sa ibang lugar sa Luzon, lalo na sa western part ng ating bansa, ito ay indikasyon na tumataas na yung moisture content at papunta na tayo dun sa tinatawag natin na habagat season or southwest monsoon season or yung associated dun sa rainy season natin. Yung pagtaas ng moisture na yan ay indicator na papunta na tayo doon. Pero dun sa monitoring natin, yung criteria na ginagamit natin sa pag-asa kung mag-o-onset na ay hindi pa rin nami-meet. Ang dalawang minomonitor natin dito ay yung rainfall at yung wind direction. Dapat kasi ay may westerly component or may hangin na galing sa west dito papunta sa Pilipinas yung hangin. At ngayon ay hindi pa natin nakikita ito. Kaya ina-expect natin na baka sa last week ng May or sa first week ng June tayo makakapag-onset kung wala nang ibang atmospheric system na makakaapekto sa atin. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay 25 to 36, sa Tuguegarao ay 27 to 36, sa Baguio ay 17 to 25 at sa Legazpi ay 26 to 33. Dito po sa Palawan at sa Kalayaan Islands, patuloy yung epekto ng easterlies. Pero muli po,
ay gusto nating banggitin at paalalahanan yung mga kababayan natin sa Mindanao dahil patuloy yung mga pag-ulan dyan at bukas ay ma-experience pa rin natin yung mga pag-ulan. Kaya makipag-ugnayan po tayo sa mga DRRM offices natin at maging updated tayo sa mga localized thunderstorm. Meron din po tayong regional office dyan sa Mindanao at nagbibigay po sila ng impormasyon na may kinalaman sa rainfall warning. Halimbawa, kung magkakaroon ba ng thunderstorm sa susunod na 3 oras, ay makikita po natin yun. Pwede po kayo mag-follow sa Facebook page or sa Twitter or sa website ng Pag-asa. Sa bandang kanan po ay may regional forecast tayo. At doon po natin makikita yung thunderstorm advisory para sa Mindanao. Wala po tayong nakataas na gale warning kaya malaya po na makakapaglayag yung ating mga kababayan na mangingisda at seafarers. Para naman po sa 3-day weather outlook natin, or ano ba yung magiging weather natin simula Saturday hanggang Monday sa mga piling lugar sa ating bansa. Dito po sa Metro Manila, sa Baguio City at sa Legazpi City ay patuloy yung epekto ng easterlies. Kaya maliwalas pa rin yung kalangitan natin pero may chances ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Dito naman po sa Visayas, sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban ay pareho din na epekto ng easterlies yung ating nakikita. Pero dito po sa Mindanao, specifically sa Metro Davao, Cagayan de Oro City, Zamboanga ay patuloy hanggang Sabado ay makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Dito po sa Metro Davao at Zamboanga City ay patuloy itong magpo-progress hanggang Monday. Pero sa Cagayan de Oro, sa Sunday at sa Monday po ay manunumbalik tayo sa partly cloudy to cloudy skies. At gusto rin po natin na banggitin, habang papunta tayo dun sa rainy season, ay ngayon na po yung oras na pwede natin gamitin para mag-prepare tayo. Halimbawa po, kung may mga butas yung bubong natin or may mga kailangan tayo i-repair sa bahay natin para di tayo bahain or hindi pumatak yung tubig mula sa bubong natin, ay pwede na po natin ipagawa or yung mga alulod natin sa bahay ay pwede na natin ayusin or linisin habang hindi pa po nag-onset. At ang sunset po natin mamaya ay sunset natin mamaya ay 6:19 PM at ang araw natin ay muling sisikat bukas ng 5:27 AM. Para po sa karagdagang impormasyon, pwede po tayong bumisita sa mga social media pages ng Pag-asa at sa website din natin. Ako po si John Manalo. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo.